Ano bang plano ni Trillanes sa 2028? Maraming interesado diyan. May iba nagsasabi, tumakbo siya sa Senado. Yung iba naman, vice presidente daw. Pero anong sabi ni Trillanes? Ayan, ayan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Marami ang gusto ang mga yung mga tagahanga ni dating Senador Sani Trillanes, yung mga supporters niya, ah, mas marami ngayon ang bumilib kay dating Senador Sani Trillanes. Laman siya lagi ng balita. Kahit hindi siya nanalong mayor ng Caloocan, pero hindi siya nawawala sa limelight, lalo na ngayon na ang pinag-uusapan ay pagpapanagot sa mga korap. Yun, lalo na sa mga Duterte. O, pag pinag-usapan yung pagpapanagot sa mga Duterte sa usapin ng korupsyon, sa usapin ng EJK, sa ICC, yan, Trillanes. Trillanes. Kaya ngayon yung sabi ko na sa isang banda rin, may maganda rin na hindi, kahit hindi nanalo si Trillanes sa pagka-mayor ng Caloocan, mukhang may ibang plano ang Diyos sa kanya. Kasi siyempre kung nanalo siyang mayor ng Caloocan City, mauubos ang oras niya doon. Pero ngayon, talagang full-time siya. Nakatutok talaga siya dito sa pag-asikaso sa mga kaso sa mga Duterte. Kay Sara, kay Pulong, kay Baste, kay Bongo, yeah, kay Digong mismo, yeah. Ngayon ang tanong, anong plano ni Trillanes sa 2028? Mayroong mga gusto na tumakbo uli si Trillanes sa senador. Ayun. Mas marami ganun ang ano sa kanya eh. Mayroong iba rin nagsasabi, hindi, mag-vice president ka na, Sentry. Ah, ah, pero ang sagot ni Trillanes ito. Ipikita ko sa inyo. Ito yung sagot ni ah, ito yung sagot ni Trillanes. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Trillanes, ang focus ko sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat maipanalo sa 2028. O yan. Galing yan kay Antonio Trillanes Kumbaga kung siya ang tatanungin, ang focus niya raw sana, sikasuhin niya na ang talaga kasing gustong mission ni Trillanes sa 2028, matalo si Sara eh. Matalo si Sara or kung sino man ang kandidato ng Duterte. Yun yung mission na gustong gawin ni Trillanes. Para sa kanya, willing siyang ipailalim yung sarili niyang ambisyon, kung ano man yung plano niyang posisyon sa gobyerno, pagtakbo sa posisyon. Willing siyang wag na munang tumakbo para makakonsentrate siya sa susuportahan niyang kandidato na dapat manalo sa 2028. Alam naman natin ang tinutulak niya si Risa Hontiveros. Kaya lang mabigat siyempre, pipili pa ang oposisyon kung sino talaga yung gagawing pambato. Pero ang iniisip, basta't ang pinagkakaabalahan ni Trillanes, ang gusto niyang fokusan, matalo si Sara or kung sino man, si Bongo man yan, kung sino man ang kandidato ng Duterte, talagang gagawin niya ang lahat. Kung kailangan na makafocus siya sa pagkampanya, pagtulong sa kampanya, hindi na muna siya tatakbo. Yun yung iniisip niya. Basta't sa kanya, ang importante, matalo si Sara kung tatakbo si Sara. Kung hindi naman makakatakbo na si Sara, kung si Bongo man yan, basta't ayaw niya nang makabalik ang Duterte. Yan ang kaya malinaw yung ni Trillanes. Ang focus niya, tulungan yung magiging kandidat. Actually, ang wino-workout ni Trillanes, ako nakikita ko na yan Sa tingin ko, ang wino-workout niya, alam naman nating malapit siya ngayon sa administrasyon. Malapit siya ngayon sa administrasyon ni Marcos. Malapit siya. Yung mga siyempre sa kanya, ang pangunahing kalaban para sa kanya ngayon, si Duterte. Si Duterte, kumbaga siya, may tactical na alliance si Trillanes sa Marcos eh. Sa tingin ko dyan, obvious naman. Obvious naman. O ngayon, wino-workout yata ni Trillanes, tingin ko lang, wino-workout niya na ang oposisyon at si Marcos
ay magsama para sa 2028 para matalo si Sara. Sa tingin ko yun yung wino-workout niya. Kasi wala namang napipisil na malakas na pambato ang administrasyon. Si Romualdez, hindi talaga lumalakas eh. So maghahanap ang administrasyon ng pwedeng suportahan. Pwedeng Tulfo, pwedeng ang kandidato ng oposisyon, si Leni man yan or si Risa, ang i-workout niya ni Trillanes, dapat mag-united front, magkaisa yung Marcos at saka yung oposisyon laban sa Duterte. At kapag nagkaisa yan, aasikasuhin ni Trillanes na manalo yan. Yan yung focus niya. Sa tingin ko, yan yung bunang isip niya. Anyway, kung manalo man yung susuportahan niyang kandidato sa pagkapangulo, mabibigyan na lang siya ng pwesto sa gobyerno. Pwede siyang sa Department of National Defense, pwede siyang DILG. Pwede, maraming pwedeng pwesto sa kanya kay Trillanes. Kaya siya na mismo naghahayag na kung siya ang tatanungin, ang focus niya na muna, hindi sa sarili niya. Pero siyempre, mayroon din mga nagsasabi na tumakbo uli siya kasi mas malakas yung tsansa niya ngayon kaysa noong 2022. Mas malakas yung tsansa niya ngayon ayon sa mga mga political observers. Ang pino-float ng oposisyon na ipambabato sa si Leila de Lima, babalik sa, kumbaga ipapataasin sa senador. Baka si Chil Diokno tumakbo, si Barry Gutierrez, si Heidi Mendoza, si Cielo Magno. Yan yung mga pino-float ngayon eh. At si Trillanes, Sila Lux Spirito, tatakbo rin. Sa Makabayan Black, may tatakbo rin sigurado dyan. Sa Bunyog, may tatakbo. Ewan ko si David De Angelo kung tatakbo ulit. Anyway, pwede naman kasing magsama-sama ang oposisyon. Pwedeng tumakbo doon si Trillanes bilang senador. Pero kung si Trillanes nga ang tatanungin, mas talaga siyang tumulong na lang sa kandidato na tatakbong presidente. Mas ang focus niya matalo si Sara. Kaya willing siyang magsakripisyo. Anyway, kung anong kalalabasan, ano talagang mangyayari kay Trillanes, malalaman natin yan pagdating ng panahon. Basta pagdating sa pagtakbo sa 2028, yan yung lumalabas na mga options, mga posibleng mangyari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.